Dahil sa pagkahilig sa online games ay nakilala raw nitong si Edgar ang babaeng nagugustuhan niya na ngayon. Aba. Oo, kasi ngayon nakakapag-chat ka na, no? 'Di ba? May convo na rin kayo kapag ka naglalaro-laro ng mga online games. Ang problema, kahit hindi pa raw sila nagkikita ng personal, itong nakilala ni Edgar na si Leia ay madalas daw na humiram ng pera sa kanya. Yun lang. Hindi naman sa nagdadamot itong si Edgar pero kahit konting halaga lang daw ang hinihiram naman itong si Leia ay madalas matagal daw itong ibalik. Pero nang mismong si Edgar nga ang magpresenta na pumunta naman kay Leia sa Manila, itong si Leia ayaw daw papuntahin itong si Edgar at sa halip siya na lang daw ang pupunta kay Edgar doon sa kinaroroonan niya sa Bataan. Doon isusuko ang Bataan. Yung doon magbabayad ng utang. Walang sukuan. Magbabayad lang ng utang. Ayan, pero sige kausapin na nga po natin mula pa sa Bataan. 27 years old, Edgar. Magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali kayo po. Edgar, anong pinagkakaabalahan sa buhay? Computer games. Ano? Computer games. Kala ko computer genius. Computer games, meron ka bang trabaho? Meron po. Ayun. Anong trabaho mo naman? Nasa sales po. Pero yung real estate po. Real estate. Okay. At kapag ka walang kliyente, wala kang kachat, wala kang binibentahan, ayan nga, yung online games. Hindi ko natatanungin particularly kung anong games yan. Basta ito ba yung games na nakakausap mo, pwede mong i-chat, yung kalaro mo, ganoon yon? Yes po, pwede po. Oo. At syempre, nakikita mo rin ba yun doon sa screen? Sa screen hindi po, more on chat lang. Oo. Tapos doon sa chat na yan, nagkakuhanan na rin ba kayo ng mga social media accounts ninyo? Yes, tama po. Ganun po yung nangyari. Ikaw naman, na-check mo ba itong si Leia? Sabi mo kasi nagugustuhan mo na eh. Siyempre, bago tayo na magkagusto, no? Gusto natin makilala, makita man lang, sino ba ito? Legit ba ito? Ikaw ba napatunayan mo na legit si Leia? Opo, legit naman. Na rin po kami video. Anong hiningi ko yung social niya. Then after nag-call kami. Video call, ganyan. Wala kayang itinatago itong si Leia kasi alam mo, syempre, baka yung iba para-paraan lang din na huwag ka nang pumunta, ayoko. Yung pala, merong asawa, meron palang jowa talaga dito. Wala ka bang duda na may ganoon itong si Leia? Actually, nga rin po yung isa sa pinagtataka ko. Parang duda na rin po, tama po. Na kung bakit ayaw niya ako papuntahin doon. Kahit ako yung nagpe-presenta. Which is dapat mas convenient sa kanya. Hindi na siya alis. Pero kasi, di ba, kapag nakapag-video call kayo, medyo nabubuo yung tiwala. Kahit papaano, no? Nalihiti mo talaga yung kausap mo. Pero tuwing kailan ka lang nakapag-video call, siya ba ang tumatawag o ikaw? Sa oras na gusto niya o kahit anytime naman? Madalas po may oras na parang parang po, siya yung nagsiset, parang ganun madalas na nangyayari. Oo, kaya minsan mapapaisip ka, hindi naman sa paranoid tayo, no? Isip ka, ay mamaya ka na tumawag, may ginagawa ako. Pero yun pala, hinihintay lang umalis yung jowa. Hinihintay lang na umalis yung asawa. Ayan, yung mga ganyan. Okay, pero sige, mamaya na yung paranoia natin sa ganyang mga eksena, no? Ang importante, sabi mo nga, ay hindi ko naman yan itinatanim sa utak mo, Edgar, ha? Meron din naman sigurong paliwanag dyan si Leia. Pero ito na muna. Kailan pa kayo nag-umpisa na maging magkalaro online? Magkalaro po, mga siguro more than a month. Magto 2 months, parang ganun. Bago pa lang din. Bago-bago pa lang pala. Ang ine-expect ko sana, mga no? Naka-isang quarter na kayo ng taon, mga 3 months man lang o baka sobra pa ron. Pero 1 to 2 months pa lang na magkakilala kayo. At paano naman umaabot dun sa punto na nagkakahiraman pa ng pera?
Nag-start po siya sa ano lang parang maliit na bagay lang na okay lang naman po sa akin. Kasi pag may extra naman, okay lang sa akin. So yung una sa load, ganyan, parang hiram. Nung nababayaran naman po medyo matagal. Load para makapagpatuloy makapaglaro. Ganun ba yun? Yung sa internet, mga ganun. Para ma-data minsan. Bibili ng data para makapaglaro. Siya ba walang trabaho? Ang alam po, meron po. Meron naman po siya. Pero yung ano lang po siya, parang ano bang word niya? Parang ano lang po siya, parang sa store nagtitinda. Parang ganun po. Okay. Hindi regular yung kinikita niya. Ganun ka rin naman, di ba? Nasa sales ka. Kapag hindi ka nakabenta, hindi ka rin kikita. Ganun yun. Di ba? Pagka hindi ka kumilos, alang bilang yung araw mo. Di ba ganun na nangyayari kapag ka sa sales? Ayan, pero gaano ba, sabi mo kanina, maliit na bagay lang naman po. Mga magkano yung maliit na bagay? Maliit na halaga? Pinamalaki na po siguro yung 200. Pinakamalaki ang 200 pesos. Gaano kadalas na nangihiram ng kwarta sa'yo itong si Leia? Madalas mga once a week, mga ganun. At kailan niya ito maibabalik? Iba-iba po Parang, kanyari, ang hiram ngayon. Minsan nababayaran after few days, minsan sa linggo. Then after mabayaran, after ilang araw lang, hiram ulit. Parang ganun po agad Pero ibig sabihin ko, hindi naman siya yung tumatakbo, utang kalimutan, hindi naman dumarating sa puntong yun. Nade-delay lang. Hindi naman. Pero di ba ganun naman talaga kapag kahihiram ka, sabi mo kasi, umiram ngayon, after 2 days, ibabalik. Minsan, naabutin ng 1 linggo. Di ba ganun naman kapag kahiram-hiram kayo ba may usapan kung kailan ibabalik yung pera bago ka mag-lend ng kwarta sa kanya? Wala naman. Hindi ko siya binibigyan ng ganun po na parang pwedeng ibabayaran talaga. Edgar. Parang nangyayari po ako maningil. Pero Edgar, hindi kaya nagiging nagiging parang tinutuos mo o yun nga, nagiging parang paranoid ka na parang hindi ako babayaran nito Pero babayaran ka naman pala. 'Di ba? Hindi kaya naiinip ka lang, natatakot ka, baka niloloko ko nito sa halagang ganito, magpapakilala siya. Hindi kaya? May konting ganun, pero hindi naman po pag nababayaran. Pero kasi minsan may promise date siya na ibibigay tapos hindi natutupad. So doon ako medyo kumusta yung pakiramdam? Sabi mo kasi nagugustuhan mo na itong babaeng ito. Kapag ka ba dumarating yung ganung mga punto, nahihiram siya, madedelay yung bayad niya ng 1 or 2 days, ilagay na natin 1 linggo na delay, papaano? Nagaano ba? Nagbabago yung tingin mo sa kanya? Ang tansya mo? Kumbaga, liligawan ko ba to o hindi? Medyo actually, to be honest, medyo po kasi parang, ayun nga po kasi bago pa kami. So, hindi ko rin masyado mag-gets kung bakit ganun kadalas siya nangihiram. Tapos hindi pa rin po talaga kami totally nagkikita personal or video call. So hindi pa po ako ganun ka rin. Hindi ka pa kakampante. Nangyari na parang, tapos yan pa yung nangyari, parang ayaw niya ako papuntahin sa kanila. Sa ilang... Medyo parang nabubuo po, dagdag. Parang papatong-patong. Sa ilang beses na nahiramang ka niya, ilang beses mo na ba siya natanggihan? Natanggihan? Siguro 1-2 beses pa lang po. Kasi yun nga, hindi naman po ganun kalaki. So madalas may kaya ko naman pahiramin. Kinakaya naman. Pero ibig sabihin ko, bakit hindi mo rin siya napapahiram? Sabi mo nga, maliit na halaga lang naman yun. Minsan po sinasadya ko na talagang tanggihan kasi pag madalas. Yun nga po. Pag, but of course, kaya nga tinatanggihan mo, may sinusubok ka, di ba? Kumusta naman yung nagiging pakikitungo niya sa'yo? Wala lang. Normal lang din. Para lang kayo magkaibigan. Ganun ba? O may nagbabago? Medyo lumalamig din yung treatment niya sa'yo? Hindi naman. Actually, parang hindi po. Hindi naman nagbabago. Pag kunyari tanggihan ko siya, hindi naman po.
Oh, hindi naman. Pero kayo ay friends pa lang. Di ka pa nagpapahayag na gusto kitang ligawan, natitipuhan kita. Wala pang ganun. Hindi ko pa po talaga sinasabi. Pero Mm-mm. ayun, parang unti-unti. Pero hindi ko pa talaga sinasabi sa kanya na gusto ko manligaw. Okay. O, sige. Naku, alam mo, nasa linya natin, si Miss Nikki De Guzman. Di natin alam sa yaman ng babaeng ito kung nasubukan na nitong mangutang sa kachat niya. Ayan. Hello, Nikki. Magandang tanghali. Hello po. Good morning. Ay, ano ulit ang name mo, kuya? Ako po si Kuya Poy. Etchos lang. Si Edgar. Si Edgar. Oo. Ano? Si Edgar. Edgar. Ayun. So, ayun na nga, Kuya Edgar. Nakikinig din nga ako kanina sa mga tanong ni Kuya, mga sagot mo. Kasi isa rin dapat tinitingnan nga yung pakikitungo kapag tinatanggihan mo. Kasi tama naman si Poy doon, sinusubok mo. Kasi hindi mo rin talaga dapat bibigay lahat. So, di ba, friends naman ba kayo? Nagsimula ba kayong magkaibigan lang? Edgar? Edgar. Hello, Edgar. Edgar. May bumitaw pala sa linya. So tayo na lang po magkwento. Edgar! Hello po. Edgar, paabot ng suka. May sasawsaw ako. Okay, Edgar, narinig mo si Nikki? Yes po, narinig po. Ba tayo, baka natitipuhan mo naman si Nikki ngayon. Ha? Madali ka palang ma-fall, ha, Edgar? Naku po, mahirap yan. Basta po ako eh. Isa pa to, hindi mo pa nakikita ng personal, baka ma-fall ka. No. Ayan, pero Edgar, yun nga, may tinatanong sa'yo si Nikki. Pakinggan mo maigi. Kasi, gaano na ba kayo katagal nag-uusap at gaano na kayo katagal magkaibigan lang? Yun po, nagkakilala kami sa online game. So magto 2 months, almost 2 months. Magto 2 months pa lang. Tapos naging close kayo, naging friends kayo. Kailan nagsimula yung pangungutang? Siguro pa after 2 weeks nung yung consistent namin na nag-uusap. Yung parang nung magka-add kami sa social. 2 weeks pa lang, no? Pero sabi mo nga, maliliit lang naman na halaga. Naisasabi ba niya kung para saan niya ginagamit yung pera o bakit niya kailangan? Ganon? Usually sa internet, ganyan, minsan kulang budget. Pero hindi ko natin ini-specify kung kung saan siya nagkulang na budget. Kasi pag sinabi lang niya kulang, nag-short siya, so nag-okay na po ako. Hindi ko na dinidesire. Sabi mo nga kasi maliliit lang naman na halaga. Pero minsan nga tumatanggi ka na rin para maramdaman niya. No? Yun ba ang hope mo? Makaramdam siya? Ikaw ba ay nababother mo din? Hindi naman po totally nababother. Pero yun nga po kasi ayoko rin po may point na ayoko rin siyang masanay na gano'n, yung hiram ng hiram. So minsan tinatanggihan ko rin siya intentionally. In fairness sa'yo, Edgar, kanina nag-uusap tayo para ka lang nakapambahay na kakwentuhan. Pero ngayon, para naka-long sleeves ka nung si Nikki, yung kausap, parang interview sa isang... biglang bumilog, biglang naging... para mas maganda tingnan. Mas maganda. Pero Nikki, ano nga ba sa tingin mo, unang-una, para sa mga kababaihan, sige, sabihin na natin, sa mga bagong kakilala mo pa lang, regardless kung babae ka o lalaki, online mo pa lang kakilala, maganda bang ugali yung after 2 weeks mo pa lang nagiging kaibigan ng isang tao, hihiraman mo na ng pera kahit maliit na halaga? Kasi sa akin, Edgar, hindi nga siya masyadong question ng love life eh. Parang, para sa akin, kahit kaibigan lang, medyo mahirap yung gano'n. Yung magkaroon ka ng kaibigan na lagi rin nangungutang. Much more kung magiging partner mo pa yan, if ever, kasi pinag-iisipan mo, di ba? Di ba? Medyo bet mo siya at gusto mo nang pumunta sa dadayuhin. Diba? Oo. So, tapos sabi mo, medyo nagtataka ka din, ba't gusto niya siya na lang ang pumunta sa'yo? So, pag-isipan mo rin yung mga yan. Bakit kaya may mga humaharang sa isipan mo? Baka may sinasabi sa'yo si Lord, ha? Diba? Na parang medyo fishy, kumbaga. Medyo, ba't ganon? Napapabat ganon ka, diba? Ayun nga, yun.
mahirap kasi yung, lalo, sige, kunyari, fast forward tayo, mahirap ang buhay. Alam natin yan, Edgar. Dapat nagtutulungan. Parang mahirap yung lagi kang hinihingan. Mapakaibigan yan o katuwang sa buhay. Oo, laging may humihingi ng alalay. Inihanda mo na yung sarili mo. Katulad ngayon, araw ng sweldo, Nikki, di ba? Kahit papaano, sa mga isipan natin, yung iba, isinusulat pa talaga, nakatuos na yung babayaran sa kuryente, sa tubig, at sa kung ano pa mga kailangan. Yung naka-budget na. Nakalaan na yung pera doon. Yes, ang hindi mo alam, kapag itong partner mong ito, kukulangin pala siya ngayon. Ganitong halaga. Naku, di sira ang budget mo agad niyan. Peram naman kasi baka magka-interest pa tong nautangan ko, nangungulit na, 'di ba? Yung mga ganyan mga bagay. Hindi naman natin sinasabi na masama yung yung panghiram ng pera. Kapag kailangan, walang masama dyan. At tutuparin natin kung kailan natin ito babayaran. Pero, kapag yung kahit maliit na bagay na lang, katulad niyang kapritsyo, yung ipinanghihiram, siguro sa data, siguro pampapedicure, pampamanicure, palampasin na, wag mo nang ipangutang yan. Di ba? Saka pag, di ba, magkaibigan pa lamang. Paano pag naging kayo dyan, one day, lalaki din yung, baka lumaki yung hirap. Nikki, alam mo naman na nangyayari kapag nung nililigawan mo ko, utang kunyari, sweet pa yun, babayaran kita. Di ba? Pero kapag kayo na, hingi na yun, niwala kang binabalik pa yan. So, ikaw, willing ka ba? Gusto mo ba yun? Ako naman, ang payo ko habang maaga pa, habang hindi ka pa naman hulog, na hindi mo na kayang layuan yung tao, pag-isipan mo na rin muna ng mabuti yan. Yun. Maraming salamat sa iyo, Nikki. Thank you, Edgar Poy. Nikki, ano ba sa mga show ka namin mapapanood ngayon? Manood po kayo lagi ng Frontline Pilipinas to Weekend, yon 5 p.m. Diba? Sabado at Linggo. Doon nyo na po ilaan ng weekends nyo. Oo nga. Sabado at Linggo, Frontline Weekends with Nikki De Guzman, si Andre Felix, di ba? Yes, at Jester De Los Santos. Si Jester De Los Santos. Silang tatlo po ang bahala sa atin. Thank you so very much, Nikki. Thank you guys. Good morning. Nikki, meron akong PM sa'yo, ha? Pautang. Ano naman yan? Ano mga chismax mo? Pautang? Andyan yung amount. Hindi ko napupustan. Naka-PM yung amount. Ayan, Edgar, mabalik tayo sa'yo, ha? Ayan, alam mo, pag-isipan mo maigi. Ayan, yung nagka-girlfriend ka na ba noon? Yes po, nagkaroon na rin po. Mga ilan na yung mga naging girlfriend mo? Yung ex ko sa 3. Marami-rami na rin. Ibig sabihin, hindi ka na manggagaling sa zero pagdating doon sa karanasan sa pakikipagrelasyon. Gaya ng sinabi ko kanina, wala namang masama doon sa panghihiram ng kwarta, lalo't kailangan. Pero kung ito ay habit na, alam mo yun, parang ginagawa na lang pastime, parang ginagawang merienda na lang na, ay, nagugutom ako, gusto kong mangutang, 200 lang naman 50 pesos lang naman Alam mo, hindi rin kasi magandang ugali yun. Kapag hindi mo kaya, yung gusto mo, hindi mo kayang bilhin, di wag mo munang bilhin, pagtrabahuhan, pag-ipunan mo muna, kahit pa sabihin na 100 pesos lang yan 200 pesos lang yan Kapag wala, di wala. Kasi it says a lot about a person kapag hindi siya makapagtiis na kung mawawalan ako ng data ngayon, kailangan ko ng 200 pero hindi pa ako nakapag-produce ng 200, hindi pa ako sumasahod. Di kailangan kong kailangan kong tiisin muna. Mangungutang ka ba agad? Kung pwede mo namang tiisin muna ng isang araw, isang maghapon bago ka sumahod. Hindi ba? Plus, yung mga gastusin natin para sa matinong tao, sabi mo nga may hanap buhay din naman itong babaeng ito, tinatansya-tansya mo na yan Alam mo, meron akong kaibigan na sabi ko nga, kinuwento niya sa akin kung paano niya ginagamit yung 500 pesos niya kasi working student siya, yan yung mga ganyan.
lahat pala nakalista. Pinakita niya sa akin, ito pamasahe, ito ang bibilin, ganito ang halaga lang ng pagkain na bibilin ko. Kapag hindi ko nahanap to doon sa sa pinapasukan ko, meron pa namang kabila may kabilang tindahan pa, medyo mas malayo. Pero titiisin ko yun basta within the budget o yung kilos. Di ba mas nakakabilib yung taong ganun? Oo, yun yung mas mga nakaka-inlove. Ibig sabihin, wais pagkadating sa kanilang mga gastusin. Hindi yung nakaramdam lang, ay, kulang ako ng ganito. Pautang. Alam mo yung parang ako turn off ako personally, no? I-share ko lang sa'yo, Edgar, na doon sa mga tao na para bang ang dali-dali lang lumabas sa bibig nila yung salitang pautang naman. O tsaka parang wala lang. O pautang, tapos balik ko na lang sa'yo kapag mas bibilib pa ako at mas maniniwala dun sa parang hirap na magsabi dahil nahihiya talaga at nakikita mo nahihiya. Pero kapag yung parang ang dali-dali na lang sa kanila, parang pag-isipan mo maigi, ha? Oo, dahil baka itong mga taong ito ay wala na. Sanay na ng hiram at kukuha ng mga bagay na hindi naman pala nila kaya. Ayun, pasasalo muna, pansamantala sa iba yung responsibilidad ng pagbabayad. Okay? Yes, sir. Parang hindi ko sinisiraan si Lea kasi 2 months pa lang naman kayo magkakilala at kinikilala mo pa rin naman itong babaeng ito. But of course, ito ang pagkakataon naman para ikaw ay hingan ko ng mensahe na baka gusto mong sabihin kay Lea to improve kung papaano nga yung magiging pagkakaibigan ninyo. Okay lang naman, tuloy mo, kilalanin siya. Hindi lang naman doon sa gaming ang common ground ninyo. I guess meron din mga ibang bagay, pero wag naman sana na maging regular na common ground ninyo yung utangan na senaryo sa relationship na sinisimulan ninyo. Hindi pa kayo, magkakilala pa lang kayo. You're not even friends. 'Di ba? Magkakilala pa lang kayo, hindi pa kayo nagkikita ng mata sa mata. Di mo pa naamoy kung anong amoy ng buhok niya. Buhok lang ni ng Bataan. Taga-Bataan ka, syempre, yung amoy dyan, alam mo na. Oh. Pero Edgar, sige, magbigay ka na ng mensahe para dito kay Lea. Mensahe ko po siguro, yun lang, masyadong umutang. And kasi, yun nga po, tama naman yung mga sinabi niya na parang medyo, hindi maganda yung dating. Pag ganun yung nagiging ugali. Parang nakakasanayan na siya. Then of course, parang kailangan siguro i-consider din niya yung finances nung hinahiraman niya. Na baka kailangan din, pinapahiram lang sa kanya dahil nakikitang kailangan niya. Pero sana yun nga po, minsan mag-taste din siya or gumawa rin siya na ibang way para mabawasan niya na yung ganong ugali. Paano mababawasan yung ganong ugali? Kailangan bawasan din yung mga dahilan nung ganong gastos. Di ba? Yun lang yun. Yung nagdudulot nung pangungutang niya, gastos. Bawasan ang luho sa katawan. Ganoon yun. Interconnected ang lahat ng yan. Edgar, maraming salamat sa iyo sa pagtawag sa atin dito. At syempre, tuloy lang ang pakikipagkaibigan kay Lea. Malay mo naman, ikaw ang maging susi para naman din siya ay mag-improve as an individual, as a person. Hindi mo man siya maging karelasyon, ay may contribute ka naman sa kanya bilang isang kaibigan para mas maging maayos siya sa kanyang itong si Lea sa mga desisyon sa buhay.